bumagsak siguro, may tinamaan siyang medyo matigas-tigas, nabutas yung bangka niya, yung speedboat niya. Tumabi siya doon banda sa Barangay Harrison nga. Nung nilapitan sila ng mga tao, ayaw nilang tumanggap ng tulong. So yung mga tao nagduda kasi hindi sila naiintindihan, hindi marunong magtagalog. Sumadsad sa baybayin ng Barangay Harrison, Paluan Occidental, Mindoro ang mamahaling speedboat na ito bandang 2:00 ng hapon araw ng Martes dahil sa malalakas na alon sa dagat. Sakay nito ang 2 dayuhan na hindi tukoy ang pagkakakilanlan. Agad nag-alok ng tulong ang mga residente subalit tumanggi ang mga dayuhan kaya agad silang tumawag sa patrol base ng Philippine Army sa lugar. Nang makitang paparating ang mga sundalo, kumaripas ng takbo ang 2 at nagtago sa masukal na bahagi ng lugar. Nakatakas yung 2, nakita nila may naka-uniforme at napalapit sa kanila. Alam mo yung lugar na hindi naaabot ng kalsada yan, di ba? Walang kalsada yung Paluan na yan, part ng Mindoro. So, before reaching Abdati, you'll be taking around a 3-hour boat ride. Bunsod nito, nagpatulong ang mga sundalo sa mga residente at ibinaba ang mga nakasako na sakay ng speedboat. Nang buksan ang mga sako, tumambad sa kanila ang ipinapalagay na shabu. Sinilip nila, may mga sako-sako, so nagsatulong sila na ibaba kasi tumataob na yung bangka yung speedboat. Sabi, ibaba natin itong mga gamit. Doon nakita nila, tumawag sila ng mga barangay official para buksan yung mga sako. Yun, nakita nila yung mga crystalline, parang panya. So, inina lang siya. Umabot sa 43 sako ang laman ng speedboat. Tinatayang nasa 20 hanggang 30 kilo ang bigat ng bawat sako. Pinapostihan na ng Army ang lugar kasama ang mga KAFGU, kadre at mga barangay official. Hindi rin makakaalis ang speedboat dahil nabutas na ito. Naiwan rin sa bangka ang mga gamit ng 2 dayuhan gaya ng cellphone at Starlink. Kaya wala silang komunikasyon para makatawag ng tulong. Hindi rin sila marunong magsalita ng Tagalog. Naglunsad na ng manhunt operation ang Philippine Army laban sa 2 dayuhan. Naniniwala itong nasa loob pa ng kagubatan ng Paluan ang mga sospek. Humingi na rin sila ng tulong sa mga residente sa lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.